So mga tol, kahapon nga lang po naganap na ang grand arrival ni Naoya Inoue versus Alan Picasso sa Riyadh, Saudi Arabia. Umaapaw po ang kumpiyansa ni Picasso na tatalunan niya ang The Monster ng Japan. Sinabi po kasi ni Picasso na iuuwi daw niya lahat ng titulo sa Mexico, at dahil pinag-uusapan na ang potensyal na laban ni Inoue at Junto Nakatani sa susunod na taon, pipigilan umano yan ni Picasso na mangyari. Bagamat hindi daw siya yung pinakamalakas na fighter at mabilis na fighter, pero tinitiyak umano niya na mentally malakas daw siya, ready na daw siya, sa tulong daw yan ng kanyang pamilya. Aminado naman si Picasso na malakas na fighter itong si Inoue, pero ang key umano para manalo ay ang concentration. Pwede daw magbago ang laban sa isang iglap, kaya kailangan nakapokus daw siya. Napaka-importante din umano sa kanya yung depensa, dahil malakas nga itong si Inoue. Habang si Inoue naman mga tol, sinabing ina-knockout daw niya itong si Picasso. Hindi daw makakalimutan ng mga boxing fans ang unang laban niya sa Saudi Arabia. At dahil nagretiro na si Terence Crawford, malaki ang posibilidad na si Inoue ang papalit bilang number 1 pound for pound king. Kaya sinabi ni Inoue na pagbubutihin umano niya ang laban ngayong Sabado para maging pound for pound king ulit siya. Sa kabilang banda naman mga tol, Nonito Donaire Jr. na interview ni Ryo Akaho, ang boksingerong tinalo ni Casimero. So sinabi pa rin po dyan ni Donaire mga tol na sa tingin umano niya, panalo talaga siya sa laban nila ni Tsutsumi noong December 17 sa Japan. Nakuha daw niya ang 1-6 round at may mga naipanalo pa daw siya sa few rounds ng second half, kaya tingin niya sapat na yun para ipanalo siya. Subalit yun nga mga tol, mas lumamang itong si Tsutsumi sa mga mata ng dalawang hurado. Isang hurado lang ang pumanig kay Nonito Donaire Jr. Matatandaan din na sa round 4, kuwang-kuwa na po sana ni Donaire ang panalo nang mahilo itong si Tsutsumi sa suntok niya. Na-save by the bell pa nga po itong kalaban, pero sa mga sumunod na round, hindi nagtuloy-tuloy ang pagdodumina ni Donaire sa kalaban niya. At dyan po sinabi ni Donaire mga tol na na-realize umano niya na nawala daw yung killer instinct niya. Ngayon, alam na daw niya ang dapat niyang gawin sa mga susunod sa training camp niya. In terms of sparring at training, ang nangyari daw kasi sa late round, naganap daw siya ng one punch knockout. Yun daw ang pagkakamali niya. Imbis daw kasi na mag-stay siya sa game plan, na i-utilize daw ang movement ni Tsutsumi sa pamamagitan ng jab at kombinasyon. Subalit na bago daw yan mga tol, na-focus daw siya sa knockout. So mukhang hindi pa po magre-retiro si Donaire. Sinabi kasi niya na hanggat kaya niya lumaban, makikita pa rin daw natin siya sa ring. Sa iba pang balita mga tol, Yunosuke Kameda, pinagmalaki na matapos niyang talunin si former 3 Division World Champion General Casimero. Bumuhos daw ang offer sa kanya mula sa buong mundo. Binunyag nga po yan ni Kameda matapos siyang umayaw sa tournament sa Japan na may papremyo na 10 million yen sa Super Featherweight Division. Na-criticize po kasi itong si Kameda dahil umayaw daw ito sa tournament. Low level daw kasi itong si Kameda kaya umayaw. Kaya banat ni Kameda sa nagkikriticize sa kanya. Bago daw siya lumabang kay Casimero, umapply na daw siya sa tournament. At kaya siya umayaw dahil hindi naman daw siya malilinya sa world title kung sakaling manalo siya sa tournament. Hindi daw katulad ngayon na tinalo niya si Casimero. Marami ngayon na nag-o-offer sa kanya. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, 2017 ang huling talo ni Casimero at ngayong 2025 lang ulit siya natalo. Bukod yan, former 3 Division World Champion pa itong tinalo ni Kameda. Kaya marami talaga ang mag-o-offer kay Kameda dahil sa pagtalo nito kay Casimero. Pero ayon naman po kay Casimero mga tol, kaya siya natalo dito kay Kameda. Hindi daw kasi sapat yung training niya at in-underestimate daw niya itong si Kameda.